Gandang umaga po. Sige po, ano yung masasabi niyo tungkol sa naging impact nitong ginawa niyong documentary tsaka yung naging response ng China? Oo nga, and actually hindi namin, it's not surprising na nag-i-interfere pa rin ang Chinese government sa usaping West Philippine Sea. Pero it feels amusing for us na pati isang documentary film na ang tanging layunin ay ikwento ang personal na karanasan ng ating mga mamamayang mangingisda sa West Philippine Sea ay haharangin pa rin ipalabas. Hinarang itong ipalabas sa Pilipinas noong Marso 14, 2 days bago yung supposed premiere night niya. So, nawalan kami ng pag-asa at we had to resort to submit the film internationally kasi it's a must na maipalabas itong pelikula na ito. Since 2023, nag-research na po tayo para, kumbaga, intindihing mabuti yung kalagayan and to really design a narrative na pwedeng kumbaga dumapo sa reasoning ng Chinese government. Hindi naman natin ginawa itong documentary na to para makipag-away o para dumagdag pa sa napakaraming usapin because as storytellers, there's a point where we have to stop bickerings and throwing false narratives or our own narratives against each other, but finally look into the truth of the matter. And for us, the more personal we go, the more genuine and authentic it can go. So, awa ng Diyos, nag-world premiere tayo sa New Zealand, sa Auckland, New Zealand, sa festival na Doc Edge Film Festival. Ito yung pinakamalaking documentary film festival sa Asia Pacific. It's an Oscar qualifying festival at pinalad naman tayong manalo ng Best Picture under the Change of Tides category. Pero yun na nga, muli, nagpadala na naman ng official letter ang Chinese consulate sa festival mismo na nagsasaad na we are promoting misleading and we are distorting the history ng South China Sea. So, the truth is being weaponized against us. And naimbitahan ako dito, sabi pumunta ka lang doon kasi mukhang hindi sila titigil because wala na po akong Facebook at Messenger, biglang na-cancel. So, yun lang yung parang, hindi naman ako natatakot, pero ito yung parang, sandali, why are you doing this to storytellers na ang layunin lang naman ay magkwento? And I don't think you have the right to do that in our own home country. So, nagtatanong lang din kami, gaano kalalim ba ang influence ng external factor na ito, ang Chinese government, sa sektor dito sa bayan natin. And ngayon, it's a must na ibalik namin sa Pilipinas yung pelikula. So, nakapag-book kami ng sinihan sa Rockwell on July 27, 7 p.m. at Cinema 7. Yun yung pinakamalaki nila. One-time screening lang ito. At hindi natin alam kung magkakaroon ulit ng external pressure ulit. So, hindi pa po na ipapalabas Ma'am, dito. sandali po. March kayo na-refuse na ipalabas dito. 2 days bago yung Sige nga po. premiere. Bakit hindi niyo sabihin sa amin? Anong sinihan yung nag-refuse sa inyo? Actually, it's not the cinema. We're part of the festival. Anong festival ito? Cine Panalo Film Festival. Saan po ito? Sa Gateway Cinema po. Bakit daw kayo hindi pinayagan magpalabas ng documentary? Ang reasoning na ibigay sa atin is due to external factor and no further explanation was given. But in fairness naman sa Cine Panalo, sila kasi ang nag-provide ng support grant dun sa pelikula. Sila ang pumili kasi there's a call for entry and more than 200 ang nag-submit sa festival na iyon. At Producer's Choice, itong food delivery natin because it's really centering on food. Kumbaga, mag-aaway-away ba tayo sa pagkain? I mean, it's a common ground that we can all agree with. That's why yun yung pinili naming i-focus. And then, all throughout. Pardon my innocence. Hindi ba ganyang festival? Ito yung pamamaraan, yung artistic creativity ay mailabas at yung freedom of expression ay itampok. Obviously, yung dalawang bagay na yun ay hindi kinonsider nung ibinan kayo.
So, Ano ho yung external factor na sa palagay ninyo? ako, hindi ko masasagot yan. Ay bakit po naman? Sabi niyo Dahil, di kayo takot, tapos ngayon takot kayo. no, hindi, kasi hindi naman po naipaliwanag sa amin. Yun lang po yung paliwanag. It's a question that I think Ay we sige can po, ask di the magkano festival. tayo, process of elimination. So yung external factor, US. Hindi po natin alam yan. Hmm. Ang ano ko lang, because of what happened in New Zealand, mukhang nagbigay linaw kung anong nangyari nung March 14. That's my personal opinion. Ano po ang inyong personal opinion? Anong bansa? Bilog ang mata o singkit ang mata? Singkit ang mata. Ma'am, bakit kayo hindi takot pero hindi niya babanggit yung pangalan ng bansang yon? China po. Actually, nabanggit ko na sa kanina, sorry. Because kasi yung sa Pure Gold, kasi hindi namin alam kung anong external factor yun, hindi malinaw. But because of what happened sa DocEdge New Zealand, at nagpadala ng official communication ang Chinese consulate sa DocEdge Festival na pinapatigil yung screening ng pelikula natin, doon ako naging confident na baka yun ang nangyari noong March 14. Ito yung personal na opinion ko lamang na Pwede baka yun na yun. ikwento kung ano yung laman ng documentary. If you are at liberty to, ano. No, it's okay. It's actually a story. Ano pa, tagal? Sino yung, ano, Isang 82-minute documentary po siya. So, 1 hour and 22 minutes na tungkol siya sa RORE mission ng naval forces natin na nagdi-deliver ng food supply sa mga sundalo na naka-station sa mga features at isla sa West Philippine Sea, particularly yung Kalayaan Group of Islands kasi yung medyo malayo. And then, pangalawa, tumatalakay ito sa personal na karanasan ng ating mga mangingisda mula sa Subic patungo sa West Philippine Sea. So yung proseso ng traditional nilang pangingisda at yung sitwasyon na kinakaharap nila so sa kasalukuyan. sinundan nyo yung, ano, paglayag ng mga... Sumama po tayo sa kanilang expedition. 60 days po in total yung ating paglalayag as filmmakers. Para lang alamin kung ano ba yung katotohanan. Kasi ang sinasabi rin ng Chinese government, nagda-dynamite fishing daw tayo and we are the one destroying our maritime, our coral reef. So kami, inalam namin. And then, nag-ninja talaga kami. Hindi kami nagsabi na kung ano ba kami or what. Kumbaga, as So may independent attempts to storytellers. harass yung, ano, yung filmmaking. Opo. Kumbaga, andun sila, minomonitor ang bawat galaw natin. Hindi kayo winater canon. Muntik na, pero ang rule naman kasi doon is pag pumasok ka inside the 30 nautical mile ng Scarborough, doon ka nahaharangin. So ang nangyari sa amin, pumunta kami doon sa payaw ng mga mangingisda at I think naka 40 nautical mile kami. Pero nagsabi na ang kapitan, pag pumasok pa tayo beyond this, kasi nandun yung payaw nila, lalapit na sila kasi palapit na sila. So as a filmmaker, iisipin mo rin, ano ba, gusto ba natin ma-water cannon, masisira yung hanap buhay nila? Or napakarami namang footage na pinakita na wina-water cannon sila. So, kumbaga you have to do the constructive decision when it comes to that. Paano yung financing ng filmmaking? Yeah, yung financing, it's produced by, andun po yung producer, si Chuck Gutierrez, under Voyage Studios. At tumulong ang Cine Panalo sa kumbaga may seed grant sila na binibigay. Kaya, kumbaga hindi mo magawang magalit kasi supportive sila Hanggang yun na nga, 2 days before the festival, may nangyari na hindi namin masagot kung ano kasi yun lang naman ang sinabing explanation. So ako, nag 1+1 ako na okay, yung nangyari sa Auckland, malamang ito yung nangyari din sa Cine Panalo. And then ito na nga, wala na yung Facebook o wala na yung Messenger. So kami, sige, mag-screen na tayo dito dahil kung ano man ang mangyari, I think it's a must na mapanood to ng mga kababayan natin. At mukhang nag-statement na rin si Congressman Barbers at si Senator Jinggoy about it. So nagpapasalamat naman kami, but hopefully they can help bring the film to other constituents and to book the cinemas. And we're calling all organizations, schools, to support the film, bring it to cinemas. Binubuksan namin siya sa kahit sinong gustong mag-fundraising, mag-block screenings. And we want to redefine also how we distribute films. Kasi hindi naman pwede na
dehado na nga ang Filipino films, pati ba naman sa mga ganitong importanteng matter, pipigilan pa? Sabi niyo po, makabuluhan ng kwento itong inyong docu. Pero nananatiling walang kabuluhan ito kung hindi aabutin yung mas malawak na crowd na audience. Merong mga attempt para pigilan yung inyong pagpatanghal sa mga festivals. But locally, alam ko naman po na itong mga docu, wala sa isip ninyo yung commercial na value. Ano maaari yung ano. Ang importante lang, mas mapalawak ninyo yung audience. Ano pa po yung mga naiisip niyong pamamaraan? Para nang sa ganon, I mean, meron bang ibang platform pa na pwede kayong future, specific sa docu na ito, na pwede ninyong mapaglabasan ng inyong docu? Salamat po sa tanong na yan. Sa ngayon po, kailangan talaga sa sinihan siya ipalabas kasi dinisenyo po namin yung pelikula for collective screening para magkaroon ng mga discussion. And it's the first Filipino film mixed in Dolby Atmos. So sayang naman kung hindi natin siya ipapalabas sa kung anong dapat na, kumbaga, platform na dinisenyo siya. At we want the Filipino people to experience the West Philippine Sea through the limited lens na na-capture natin. Kumbaga, binigay na namin lahat dito. Nagsanib-sanib na ang mga taong tumulong. Nagpapasalamat ako sa CMB kay Mr. Jim Baltasar na talagang, kumbaga, mga rental company siya ng mga equipment. Si Attorney Howard Calleja na nung nangyari nga itong abera na ito, siya na yung tumulong para yung rights mapunta sa atin at nagsettle naman amicably ang festival at ang mga producers through his support. At kumbaga pinag-uusapan na, sige, eto magbubukas tayo ng mga sinihan sa Rockwell. Nag-book na nga si Chuck na ito muna, isa muna, and hopefully, kaya rin siguro ako nandito is para to make sure na hindi na maulit-uli. Kasi isang sinihan lang, one night only nga, tapos baka pigilan pa. Kumbaga sa akin, it's an open invitation to all our friends in China. Kumbaga, nire-respeto po namin ang kultura nyo, nakikinig po kami ng mga kwento nyo. But this time, one Filipino story. It's the story of the fisherman. We invite you to hear, listen, and see their experiences. Baka naman, respetuhin nyo once and for all. Dahil tama po kayo. Walang saysay ang pagkapanalo natin sa UNCLOS kung hindi mabibigyan ng solusyon itong problema na to. Kasi even, the most historic victory can be forgotten kung hindi matutulungan yung mga taong dapat makinabang doon sa pagkapanalo na yun, which is the Filipino fishermen, the Filipino Coast Guards, at yung mga Pilipino na gustong malayang makapaglayag sa West Philippine Sea. Ma'am, nabanggit nyo na wala na kayong Facebook, ibang social media. So, this early, parang kung online mo ilalabas ito, ang kalaban ninyo ay quote-unquote algorithm at sa yung silent ban. Ma'am, naalala ko yung kwento ng mga tiyo ko matatanda. Noong panahon daw ng dating Pangulong si Marcos, merong mobile na cinema. Pumunta sa probinsya, may malaking telon at doon nanonood ang tao. Tapos may suggestion si former Congressman Barbers na dalahin sa mga estudyante at ipakita ng libre. Pwede bang isakripisyo nila yung Dolby system na binabanggit sound system? Basta mapanood lang ng karaniwang Pilipino, lalo na sa rural areas, na ang tanging kaalaman sa issue ng West Philippine Sea, minsan is skewed pa. Kasi nakikita lamang yung sa algorithm ng social media. Sangayon ba kayo sa ganong pagpapakalat nito? Ako, kung merong, kumbaga, champion na magsusponsor na, kumbaga, dali natin sa mga eskwelahan at organize tayo ng mobile cinema. Actually, ginagawa namin yun kasi part ako ng cinema region ng NCCA. So, pupunta kami sa iba't ibang lalawigan at pinapalabas namin yung mga short films ng mga regional filmmakers natin. So, open kami doon. But yun nga, kailangan lang natin pagtulong-tulungan yung logistics, kumbaga yung screening fees para at least libre nating maipalabas sa iba't ibang lugar. Especially yung mga lugar na walang sinihan. Ma'am, kayo naman ay nasa pagpapakalat ng information through creative, Napapansin ko lang, baka ko lang nakakapansin, Bakit tayo humantong sa kultura ng Pilipino na may mga bagay na elephant in the room, hindi natin madiretso. Bago natin sabihin yung ating mensahe, hindi naman sa pagkukuhan sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan.
Ba't dinidisqualify natin? It's not a qualifying description. Dinidisqualify natin yung ating paliwanag bago sabihin ng mensahe. Ba't tayo nasudlak sa ganitong kaluwagan? Magandang tanong yan. Iniisip ko nga yan, actually nagre-reflect ako nitong isang araw. When your policy is just focused on patronage politics, nagiging superficial ang mga bagay-bagay at nabibigyan ng, the narrative is being controlled by, those powers with self-vested interest. So, may mga kasamahan tayo na nakatali sila sa naratibo ng mga advertisers nila, and policy dictates behavior, and behavior dictates culture. And culture defines our identity. So kung ang behavior natin ay nakayuko, takot, actually ganun din ako kumbaga sabi ko, journalist lang din ako na sumusulat, gumagawa ng mga documentary. Pero nung nakita ko na yung sitwasyon since 2023, linggo-linggo na lang may hinahabol na reporter, may hinahabol na mangingisda. Sa akin, kailangan mo nang tumindig kasi bayan mo na yung nakasalalay And kalayaan na to ng bayan natin And if we don't do something about Scarborough, we can be invaded in less than 24 hours. Yung napakahalaga, we cannot give up Scarborough Shoal. Yan ang malapit sa Luzon. And kumbaga hindi na, kahit ako dati hindi ko alam kung nasa ng Scarborough, akala ko napakalayo niya. And out of sight, out of mind. But this film will really open your eyes and really appreciate what you have. So sana pangalagaan natin yun bago tuluyang mawala sa atin. After Oakland, ano pa yung ibang mga festivals that you intend to join in the future? Thank you po. Sinubmit po namin siya sa mga international festivals kung saan maraming Filipino community. So sinubmit namin siya sa Hawaii Film Festival, Toronto Film Festival, and hopefully sa US mainland. So may mga discussions sa Southeast Asia. I think Singapore got in touch with us, nanghingi ng screener. Netflix also requested the screener. We submitted it to them. Pero hopefully, di rin sila matakot. So, yun din kumbaga, ang napapansin din namin, okay sa simula. Kasi yung naranasan namin, okay, hinahayaan ka na. Pero pagdating na sa dulo, parang biglang may kabig, may umaatras. So sana wag niyong atrasan ang kwento ng bayan natin.